ilagay mo iyon sa dulo ng isang bigid. At sino mang natuklaw na ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila manilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin o binigin, salita ko binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nakakapwan doon sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noong nila nagulitan, ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taas ng Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng pakuring hindi tapat. Pagkat iyo'y pakunwarin, kalat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahati kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon pa may palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang lambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya ay nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga anak ng Diyos. Si Kristo Jesus, malawag ng Diyos, ay hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos. Pagkos, ginawan niya ang lahat ng kaharian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at nabuhay na isang alipin. Nang naging tao, dahil nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano ba ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa